Ayon sa isang pag-aaral ng Reuters Institute for the Study of Journalism, bahagyang tumaas ang tiwala ng mga Pilipino sa balita bunsod na ng pandemya. Pero bukod dito, tumaas din ang agam-agam ng mga Pilipino sa online misinformation at fake news, lalo na kung ito ay galing sa gobyerno at mga politiko. Ating pag-usapan itong paksang ito kasama ang isa sa mga researcher na sumulat ng pag-aaral na ito. Ayon na sa isang malalim na talakayan dito lamang sa loob ng press room. Magandang araw mga kaibigan. Welcome po inside the press room sa isang makabuluhan at malalim na talakayan na naman sa mga napapanahong issue. Ako po ang inyong kasama, si Romel Lopez, ang Regions Editor ng Press1.ph. Kasama po rito sa loob ng press room ng ating editor na si Felipe Salvosa. Hello, Ipe. Magandang araw, Romel, at saka sa lahat ng mga kasama natin, at saka sa lahat ng mga nanonood sa YouTube at nakikinig sa ating mga podcast platforms. Salamat, Ipe, at kasama rin po natin dito ang ating editor-at-large at columnist na si Manny Mogato. Hello, Mogs. Magandang araw, Romel, Ipe, at gayon din sa ating mga taga-subaybay sa ating malawak na podcast na sana ay patuloy nyo ang panonood dito. Gano'n ba tayo kalaki sa sa Spotify, no? Nag-number tayo sa Apple Podcast. Nagulat din ako, parang, uy, mataas na rin pala tayo. 10. O, di ba? So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating podcast at inaasahan din po namin ang inyong mga suggestions and comments. Binabasa po namin yan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Ngayon, pag-uusapan natin yung importanteng study na lumabas sa Reuters Institute for the Study of Journalism. Dito nakita yung mga pananaw ng mga Pilipino tungkol sa mga balita at mga nagbabalita. At para mas malalim pa nating maintindihan itong study na to, let's go to the source. Ika nga, ang isa sa mga researcher at mga sumulat ng study na to, Associate Professor of Journalism ng University of the Philippines, Miss Yvonne Chua. Hello, Miss Yvonne, and welcome inside the press room. Magandang araw, Romel, Ipe, at Manny Mogs. Thank you. Salamat. Salamat. Thank you for joining us. Pinandaan mo kami. Yeah, kinagagalak ko na masamahan kayo ngayong hapon or gabi or umaga, wherever you are. Ms. Yvonne, itong Reuters study for journalism has been going on for 10 years na, no? Matagal na rin itong pag-aaral na ito. Taon-taon ba ito lumalabas? Oo, itong 10th edition na ng tinatawag na Digital News Report ng Reuters Institute for the Study of Journalism na isang research institute ng University of Oxford. At nung una, nag-umpisa lang siya sa Europa, sa mga bansang Europa. Ngunit ngayon may 46 na media markets na tinatawag or bansa at mga teritoryo kasi ang Taiwan hindi nga nire-recognize na bansa ng China. So, ang Pilipinas sumali dito sa survey na to sa unang pagkakataon last year. So, this is the second time na kasama tayo sa global survey na to. At napakalaga nito kasi walang kasing lawak na survey na ganitong klase tungkol sa balita itself. Not just the media, but balita itself. At this represents about kalahati ng populasyon ng buong mundo. Wow. Yvonne, nakita ko yung survey sample. No? Medyo nalula ako. 92,000 people answered the global survey. Ang laki. And in the Philippines alone, 2,209. This is a bigger sample than the ones collected by our pollsters, di ba? Well, kailangan maunawaan na this is an online survey. So in a way, if you think of yung mechanics, mas mabilis pag-administer kasi siyempre sa ginagawa ng social weather stations or ng Pulse Asia. Nevertheless, ang mga online surveys na ginagawa kagaya ng YouGov, maingat din sila to try to make sure na representative. So pag tinignan nyo, it more or less shows yung distribution ng population natin, yung kasarian, ang mga edad. Although in the case ng Philippines, it is not as nationally representative. So laging pinapaalala namin,
we're not the only one. May ibang bansa na ganun din. It's not as nationally representative as say in other countries, but it certainly reflects yung ang behavior and ang perceptions ng Filipino internet users. Yeah. So anyway, defined naman yung universe niya, internet users, right? So and then siguro, I'm sure they check the IP addresses of the people who answered this survey. So to make sure they really come from these countries or territories. It's really very strict in terms of screening. Pero gusto ko rin sabihin na yung 2,000 plus nakakalula, no? But there is a bigger survey for the Philippines itself. So I was fortunate na nasulat ko rin yung result na to. Ito naman ang ginawa ng Internews nung last May. Alam nyo, ang na-cover nila 19,000. Ganun kalaki. But iba naman yung mga tanong. Iba rin mas itong sa Reuters, mas marami siyang tinanong, inalam sa mga respondents. At ang kagandahan nito ay may basis for comparison across media markets. Mas technology driven itong Reuters survey. Parang focus sa technology kasi tinatanong yung paano ginagamit yung saan nakukuha sa mobile, sa tablet o sa laptop. Punta tayo dun sa result ng survey. No? So what leaps out from the survey for me is, okay, tumaas yung trust, pero based on the result, 1/3 of Filipinos lang ang merong trust sa balita. No? So hindi malaki yun. Maliit yun, di ba? Mababa sa global standard. So ano pinagkakatiwalaan nila kung hindi balita? No? Ano bang lumabas dyan sa survey? Oo. Kasi kailangan, we have to understand when we say yung trust, overall trust, ibig sabihin yung balita nagagaling sa iba't ibang sanhi, iba't ibang sources. No? So they come from different sources. Pwedeng yung galing sa mainstream media, pwedeng galing sa alternative media, pwede rin galing sa social media. So ito yung nakabuo, nakakombine. So that's why hindi siya ganun kataas kasi ang baba talaga ng trust sa social media. Mas mababa pa, no? So parang 20% lang no? Bumagsak siya from 22 to 20%. Compared, kaya talagang pinull down niya yung trust, overall trust sa balita. But alam nyo, pag titignan nyo lang yung sa trust sa brand, sa mainstream media lalo na, no? Mas mataas yun kasi pumapalo yan ng mga 69, 70+% for some of the leading brands. So that is something to understand, no, in interpreting the findings of the survey. Na it's a combination of sources. So wala kayong question na do you trust news overall? Walang ganon. Yun. That's the one. Do you trust news overall? That's the one. Okay. So that reflects it. So tama ka. Thank you, Ipe, for pointing that out, for stressing na yung finding na yun ay para sa overall na trust in news. Punta tayo dun sa brands, no? Interesting yung findings kasi nakinabang yata ang kasi last year when you did this, no, hindi pa yata isasawang ABS-CBN when you hindi pa. Hindi pa. Just the same, number 1 na ang GMA last year at ngayon na-retain niya yung kanyang number 1 position samantalang yung kanyang rival na ABS-CBN ay bumaba ng 4 points. No? I just don't know kung statistically significant yun. Kasi kung this is a normal survey, statistically significant yung 4%. No? But I don't know dito sa Reuters Institute. Malaki yung malaki pag sinasabi mo na yung 4 points na baba, no? Pagbaba ng kasi if you convert it into percentages, mas malaki pa yun. Kaya it's something na makikita natin. Alam mo, nung sumali tayo last year sa survey, yun yung una napansin ko. Mababa talaga ang trust sa ABS. Kahit na at the time, sila yung pinakamalawak yung reach. No? Number 1 sila na brand. Marami nakikinig, nanonood sa kanila. Pangalawa lang yung GMA. Pero yung trust level mababa. Ang online na news site ng Rappler, pagdating sa news website only,
sila yung nangunguna, di ba? Rappler ahead of the others. Pero ang baba din yung trust. At wala namang kasing survey kung bakit ang baba ng trust niya sa brands. Okay. But we also know that if we look at yung konteksto na nangyayari sa media natin, alam natin na hindi naging maganda ang karanasan ng ABS-CBN at ng Rappler sa pamahalaang Duterte. Tatanong ko lang kay Ibon kasi gaano kahalaga yung factor ng si Duterte laban sa Rappler, Inquirer at ABS-CBN sa pagbagsak ng trust rating ng mga media agencies na to, no? Kasi parang tingin ko malaking factor dahil sinasabi ni Duterte na kalaban na to ay hindi siya pinakatiwalaan ng mga tao, ganun ba yun? Of course, kagaya ng sinabi ko, that survey doesn't state so because it didn't probe the reasons, but alam natin na there is a correlation yung trust ratings. Kasi pag ang Pangulo, diba, ilang beses na nila repeatedly dinidemonize niya ang tatlo, ang Inquirer, ang ABS-CBN, ang Rappler. Pero yung Inquirer, maaga pa lang, medyo naayos, diba, dun sa problema nila sa buwis. But not with Rappler and ABS. So alam natin hindi lang ang demonization, hindi lang galing sa Pangulo, pero sa mga kaalyado niya. At ito ay nangyayari sa social media, sa online. So what happens is, yung sa social media talagang maugong yung paninira talaga sa itong dalawang establishment. Makikita naman natin, tayong lahat, diba, binabantayan natin yung online, yung social media. Nakikita natin na grabe ang pag-troll sa Rappler at sa ABS, lalo na nung pasara na, diba, yung ABS. Right. Nag-peak, no? Hindi lang sinasabi na fake news sila, pati pa naman mga empleyado nila, diba, nire-red tag yung mga journalists, diba, nililink sa Communist Party, no? Nakakaano talagang nagkakaroon talagang may epekto 'yan sa tiwala ng tao kasi yung ibang tao hindi nila ma-discern kung ano yung totoo o hindi, na nako-confuse sila. Kaya nawawala rin yung hindi nagugulat kung mawala ng tiwala sila. Napansin ko rin dito, Yvonne, sa result ng trust sa media brands, aside dun sa mga commercial broadcasters and news outfits, bakit sa panahon ni Pangulong Duterte, yung mga government news outlets like PTV News and Radyo Pilipinas, yung DZRB, hindi nagpipick or tumataas man lang yung trust niya? In fact, yung dalawa yung isa sa mga pinakamababa Ba't hindi sila naaapektuhan? At parang may nakikinabang lang, sorry to use the word, parang isa or mga ilang media outfits lang yung parang tumataas yung trust rating. Alam mo, thank you, Romel, dun sa observation na yun kasi yun din ang napuna ko. In fact, naisip ko, dahil sa pandemya, di ba, itong nakaraang taon, napaka-dependent nating lahat sa government stations, di ba? Right. Doon, nakapull lahat. So I was really expecting na tataas siya. Yun nga, bumaba pa siya sa PTV4 at zero yung na walang increase sa Radyo Pilipinas. I can only surmise na siguro ito rin ang ating yung perception ng Pinoy ng mga Pilipino, no, na we don't trust government that much pa rin when it comes to news kasi mas established pa rin yung balanced ang this is my conjecture, pero I think in the minds of the Filipinos, they can still trust yung commercial and non-profit media more than government. Kasi alam nila, kahit paano, we try to balance our news. Whereas ang media talaga, ang government media talaga wala silang choice. They really have to toe the line ng pamahalaan. So yung, that way, yes, propaganda, influence operations, yung na ganon. Pero Ibon, nagulat ako tumaas yung bulletin. Number 2 na ngayon ang trust rating. Yeah, ang bulletin naman tumaas ng 1 puntos, no. You'll consider it as relatively stable. Pero kasi alam nyo, ang napaka-concern yung mga let me point this out. Yung mga nagsabi na nag-trust sila yung aware sa brands, no? So kunyari, maraming aware sa brand ng bulletin, lalo na yung mga
mas may edad na habit na sa kanila ang pagbasa. It's something to remember, di ba? That news reading, news viewership is also habit forming. So I'm not surprised with yung sa bulletin they've held strong. Parang it seems to tell us also, now I don't know if it's flattering for some, but it also seems to tell us na as far as yung parang ayaw rin natin masyadong controversial siguro na media. Yeah, that's what I wanted to point out. So it looks like yung mga Pilipino, at least dito sa survey na to, they give a premium to media entities that present themselves as neutral or balanced purveyors of news and information. So our examples dyan would be, GMA, and then Manila Bulletin. Of course, Manila Bulletin, syempre. Yeah. In fact, I would put it this way, parang feeling ko, yung mga mas cautious, lalo na for us journalists, yung mga mas cautious na mag-report na media establishments, dun yung parang mas mataas ang trust ng mga tao. Diba? So parang cautious reporting pala is also works to some news organizations' advantage. Yvonne, anong analysis nyo ron sa data na mas lumakas o mas tumaas pa yung access ng mga Pilipino sa news using social media? Bakit hindi na lang tayo, yung mga Pilipino, bakit hindi na lang dumiretso mismo like sa website ng mismong news outfit or sa dyaryo mismo? Bakit kailangan padaan sa social media? Does it mean yung social media account ng news organization, or nakita nila yung balita dahil the feed? Sa feed ba to galing? Sa feed lang. This is so interesting. Hindi ko pinoint out to sa study, no? Kasi ang buong akala natin, kasi baka mga thunders na tayo di ba? So parang pag naghahanap tayo ng balita, parang Twitter search, okay, magsa-search tayo, Google, di ba? Hindi ganun sa Pilipinas. Ibang-iba sa Pilipinas. In fact, when they go online, so let's talk about online, no? Sa ibang bansa, sa pandaigdigan na resulta, ang direct search, yung hinahanap talaga yung storya, hinahanap yung brand, 25%. Sa Pilipinas, 8% lang. Maniwala ka sa hindi. Ang social media, 51%. Diretso ang mga Pinoy pumupunta doon, hinahanap ang balita sa social media. So we're very different. And it's something to take into account kasi number one, di ba ang mga Pinoy, number one, pagdating sa online, right? We spend about more than 11 hours online. We spend, it's the longest, di ba, in the world. Right. We also spend the greatest time on social media around the world. So it's something that I think tayo bilang mga journalists have to remind ourselves about, that iba na yung news consumption patterns. 51% dumiretso sa social media, naghahanap ng balita sa social media. So, ano tinatype nila, Yvonne? Kunyari, ako magharap sa social media, ano tatype ko para... Alam mo, hindi, basta pagpasok nila doon, marami sa kanila, syempre nasa news feeds nila, yan yung binabasa nila. So, sabihin natin, doon of the 51%, no, yung 73%, diba, sa Facebook nila hahanap. But, they say na nakikita lang nila yung balita habang nandun sila. Ayun. It's the algorithm now working. It's incidental for them. So hindi talaga yung intentional. Kunwari, punta ako sa Facebook, hanapin ko, no. Aquino namatay, Rappler. Ganun. Hindi. Talagang nasa news feeds. Pero ito lang I'd also like to point this out, no, kasi meron bang mga bright spots? Kasi nung kinukumpara nila, so sino ang pupuntahan mong, kung pagdating sa balita, who will you pay attention the most? So, yan. So, ang kagandahan nga, hindi mataas, pero more than 1/3, set number one ang mainstream media. Sa Facebook, sa YouTube, sa Twitter, ay pati nga sa Snapchat, di ba? Number one, nagulat ako, Snapchat number one ang mainstream media. So, I think kagaya natin, kung gusto natin mag-build ng presence natin, talagang doon tayo sa social media. Kung para sa mga hindi pa nag-pivot or hindi pa nag-expand,
It's something really to think about. That at least, no, pagdating sa balita, more than 1/3, hinahanap nila. Yung iba, yung percentages nila below 20 eh. In fact, natuwa ako kasi sa Facebook, ang politician, so tayo, mga 30 plus tayo, I pay the most attention to mainstream media. Ang politician, 13% lang after influencers. So, Ivan, ito din yung reason kung bakit we defied the global trend of a bump in TV consumption, which was of course seen in the US. Dito sa Pilipinas, dahil we're so glued to our social media feeds, hindi nagkaroon ng bump ang TV during the pandemic, no? I would like to clarify that, no. Feeling ko hindi talaga dahil we're so glued to social media. Kasi it's the closure of ABS-CBN. I see. Okay. Kasi pag nakita nyo, yung bagsak ng ABS-CBN, maniwala ka 21 points, di ba? From a high of 60 plus, naging 40, 41 lang siya. Ang laki ng nawala talaga na audience na sa TV. Hindi lang yon. Pinoint out ko to pati yung mga local regional television, ang laki ng binaba nila from 13% na viewership, naging 6% lang. Even lower than local radio news. So alam mo tayo, no, mga journalists tayo, yung kinatatakutan natin, nawalan ng 21 points, nawalan ng 6 points, tapos ang tinaas ng GMA, hindi naman ganyang kalakihan. Right? So parang, saan na napunta yung mga TV viewers natin? Nagkaroon ba talaga yung kinatatakutan natin ng mga news deserts, yung mga disyerto na balita na gustong naghanap ng balita ang mga Pilipino, pero kasi wala na yung television, so nadi-deprive sila. What we have to remember ay more than 20% ng population natin wala pang internet access hanggang ngayon. So ano nangyari dun sa mga yun na who relied on television, including we felt that dahil sa free internet na binibigyan ng mga service provider. Kasi yung Smart sa Aglo, bigibigay na kami ng free data for Facebook. Hindi ka naman talaga fully makaka-search, pero talagang limited din yung gamit mo ng internet. Baka walang images at saka video yan. Tsaka hindi mo, pag ginlik mo yun, hindi ka naman dadalhin sa website ng news organization eh. Correct. Ay, ang hirap kaya manood ng TV sa smartphone. Sige nga. Isa pa. Tama. Kahit anong zoom in ko di ba? Ang hirap. Pwede mo pakinggan. Pero to watch, di ba? It's very difficult to watch on a smartphone. Pero ako, Ibon pinapalit ko ang probinsyano sa cellphone. alam mo, Manny, syempre alam ko fan ka ni Ricardo de Lisay. And this is what crossed my mind Kasi ang ABS, yung di ba nagbago ng business model, right? Pumunta sa pay TV, cable TV, wala siyang free-to-air TV. Digital. At nakita natin, successful siya dun sa entertainment programs by tying up with the other networks, right? So ang probinsyano, number 5, number 6 ngayon, yung sa kanyang ratings, tama, humahabol pa rin from siya. Number 20, nasa top 10 na kaya siya. And a number of ABS-CBN, it got me thinking, hindi nila magawa sa balita. Nalungkot ako. Kasi nga, di ba, paano mo naman sasabihin, yung ABS-CBN na TV Patrol, ilalagay mo sa 5. Diba? May sarili silang frontline Pilipino. Right. Meron sila So that's the thing that bothers me na how they can grow. Kasi we've seen them successfully grow their audience, diba? From outside top 20, dun sa ratings naging top 10 for shows like Provinciano, but not television. Not TV news. So that's something that they really should try to address para lang ma-address natin yung news desert nga, yung disyerto nga na I think even pagdating sa news talagang bagsak talaga ang Pilipinas no? Maski anong media outlet, bagsak talaga ang news. Hindi totoo, Manny. Hindi, ang news, kahit na bumabawas yung interest ngayon, and it has gone down, I think. But kasi I look at the weekly ratings
taas pa rin ng news ng GMA. Mataas sila sa ratings. Si Jessica, mataas pa rin yung kanyang programa. And yet we used to see nga, di ba, TV Patrol up there. We don't see it anymore, di ba? Pero kasi alam niyo naman, ang nangyari kasi yung deal nila with Channel 11 excludes news. Television. Yung news, I mean, excludes. Balita. Saka pre-closure, mataas ang TV Patrol din lumalaban with 24 oras I think talagang nag-suffer yun dahil sa closure. Tama ka, Mel. Bago nga nag-closure, halos number 1 talaga si TV Patrol. Medyo malayo-layo konti si Beth. If you look at last year's figures before the closure, it's really very kasi sa audience share pa lang mas malaki yung audience share ng ABS-CBN di ba? Tama. Ngayon na lang lumaki yung sa GMA. Talagang malaking epekto yung closure ng ABS-CBN, no? And I think really Duterte knows it kasi may mga areas sa Pilipinas na ang tanging napapanood is ABS-CBN at napatunayan natin yan nung tumama yung bagyo. May mga areas na walang sources of information dahil even government stations do not broadcast dun sa mga areas na yun. Diba nung sa Norte, gano'n nangyari? Di ba? Hindi nila alam na may paparating na bagyo unless pinuntahan na lang ng mga taga-local government units at nagbahay-bahay. I think that's one of the biggest disservice na ginawa ng pamahalaan na to sa Pilipino, no? Ang pagsara ng ABS at the time at the height of the pandemic, 'di ba? At the height of the lockdowns when we needed news the most. And totoo, we have to give credit naman sa GMA. They tried their best, di ba, to fill it up. But we see that the audience did go to GMA. Na hindi lahat sumunod. Hindi lahat pumunta sa CNN. Hindi lahat pumunta. They all benefited. But if you look at yung nawala from yung viewership ng ABS-CBN, hindi na cancel out. Hindi na cancel out nung increase dito sa mga networks na to. So it's something saan pumunta, Yvonne? We just lost the audience. Either that, kasi ang online, tumaas naman yung audience, no? Pero plus 2 Plus 2 lang. Mas malaki yung nawala sa TV viewership And this started as soon as they closed the ABS-CBN, talagang bumagsak yung TV viewership. Which brings me to my next question. So, kung tumaas ang online, but Rappler apparently is not, getting its bump in terms of trust despite the shift to online. What do you think is weighing down on Rappler's trust score? Well, we all know that di ba, it is also like it has come under constant attack by the Duterte government, yung series ng lawsuits, di ba, nandyan din. Rappler really has a big problem pagdating sa trust kasi isang napansin ko rin, bumagsak yung trust ratings niya, right? So, how many of them trust Rappler bumaba? Pero siya lang yung brand na tumaas ang distrust. Oh. Ang siya ABS, pinakamalaki? yung iba positive or stable, pati ABS-CBN wala namang nadagdagan sa points pagdating sa distrust. Ang Rappler ang meron. Ang mas malaki. Meron siyang, sila lang yung nag-record ng increase sa distrust among the brands. So it's something na we know that this is this might be one of the consequences of the constant attacks from government on Rappler. Yung sobra na yung I would think na yung reputational damage na nangyari sa kanya, talagang ramdam dahil sa the trust ratings show that. Pero yung when we say trust naman dito, it doesn't equate to audience, right? So but the fact here is that Rappler, at least as a web-only news agency, news entity, rumirehistro siya sa trust as against yung mga legacy media na may mga websites na mababa, wala sila. No? Yeah, it is still higher. Of course, it is still higher than some of the legacy media. But you also have to understand na dito in order to make it to the survey, the brands, nililimit yan sa mga leading brands at kailangan pumalo ka man lang na at least may 2% following ka
So either readership, viewership, or ano. And some of our legacy media, yung mga brands, they don't quite make the cut. So kahit sa regional, ang pumapasok lang talaga doon would be Sunstar. Kasi ang Sunstar ay legacy media, very strong online, malaki yung presence din niya traditional, di ba? It is I think it's the only one that's a newspaper chain, di ba? In the country. Yeah. Yvonne, gusto kong tanungin itong na-discover din na study, yung maraming Pilipino ang nakakita ng misleading information on the coronavirus at ang numero 1 nilang tinuturo ay mga politiko at mga celebrity. What does it say na mismong mga politiko pa ang nagpapakalat ng disinformation, meron tayong pandemya? Okay, ano natin, no? So, tayong mga Pilipino, mas lalo tayo nag-aalala tungkol sa pag-proliferate ng disinformation or fake news in layman's term, no? Dumami yung mga nag-aalala. At sabi naman nila, just to clarify lang, marami silang nakikitang fake news tungkol sa, number 1, sa coronavirus. This is global naman and expected. Number 2, tungkol sa mga politicians. At pangatlo, tungkol sa mga celebrities. Nakakagulat yung mga celebrities. Ang daming fake news tungkol sa mga celebrities. Kasi naiiba tayo. Sa ibang bansa, 28% lang yung tungkol sa celebrities. Sa atin, kataas-taas, no? It's really a very high percentage. And kasi ang lagi ko in-explain din sa mga banyaga, bakit ganyan? Sabi ko kasi, ang mga Pinoy, for example, mahilig patayin si Ricardo Dalisay. Mahilig, di ba si Coco Martin, pinapatay si Angel Locsin. Pati si Mr. Bean, mga Pinoy ang pumapatay dyan sa social media. So, that explains bakit. Pero yung source ng disinformation, ang number 1 para sa mga Pinoy, yung ating mga politicians at ang ating mga ang ating pamahalaan. This would be disinformation about the coronavirus itself. Wow. So parang I think this should be a wake-up call sa pamahalaan na yung messaging nila is problematic or lalo na sa mga araw-araw nagbibigay ng briefing o weekly nagsasalita sa TV, 'di ba? Ano ba yung tama bang impormasyon ang binibigay nila? Yvonne, kung talagang nagagalingan ng disinformation, si Pangulong Duterte mismo, dahil sinasabi niya, hugasan mo lang doon ng gas yung face mask, pwede na. Oo nga di ba? Lalo ngayon, 3 beses pa niya sinabi. Nung election, nagalit pa siya, hindi siya nagbibiro. Hindi na joke yun. At saka ngayon, di ba, sunod-sunod na rin kahit yung mga senador, nakukulitan na rin ano ba talaga ang effectiveness ng face shield? Yeah, even that debate, no? Tsaka pati yung ito sa vaccines, no? Di ba yung insistent din ng pamahalaan, yung parang para lang magkaroon ng parang magbuhat ng bangko, pinipilit nila gumamit ng absolute number sa halip ng percentage ng mga taong na vaccinate. So alam nyo, syempre nawawalan tayo ng tiwala tuloy, di ba? I think na alam ng tao yon kapag deceptive yung data. Nag-iisip din naman yung mga tao. And it's a positive sign na nagiging discerning na yung mga tao sa online information na nakukuha nila. Pero sige, Manny. Moving forward, Yvonne? Ano kaya epekto itong low trust sa Philippine media sa darating na eleksyon? It's low interest a bit higher trust ngayon. I think hindi natin alam kung ano yung mangyayari because alam natin pag in the months leading to the election, lalong dadami yung misinformation. Kasi ito, lalo sa social media, kasi mag-a-advertise ng ating mga politicians. Sa ngayon pa lang, di ba, nakikita natin yung mga kaalyado ng mga politiko ay umpisa na. I teach fact-checking at the University of the Philippines. At the past few weeks, ang fact-check namin are all, are mostly about politics, yung siraan, si Manny Pacquiao, sinisiraan, si Lenny Robredo, sinisiraan,
Tapos maraming positive messaging tungkol sa pamilyang Duterte, lalo na kay Sara, no? So, I don't know eh. Baka a year from now, what our trust rating, yung trust rating ng mga Pinoy would look like, their trust in news. I hope sana, well, I guess if we police the platforms and our politicians call them out, then we'll be able to put out more quality and reliable information out there. But ibig rin sabihin na mas maraming trabaho para sa atin bilang mga journalists, di ba? Right. Yung mga tech companies ba like Facebook and Twitter can do a lot in maybe removing mga fake accounts para mabawasan ng disinformation? Nakita naman natin kahit noong 2019 elections, di ba? Nagtanggal sila ng network na tinatawag nga na may coordinated inauthentic behavior. Ibig sabihin, not necessarily fake news, pero naglalabas sabay-sabay, pare-para yung information in a matter of seconds or almost simultaneously. So ginagawa niya yan. At ang kailangan lang i-rethink ng Facebook ay yung polisiya nila na for fact-checkers, di ba? May mga tinatap silang fact-checkers, di ba? Na Verify, saka yung Rappler. Rappler, AFP, na i-call out yung mga fake news at misleading news, di ba? Tapos, ile-label nila, madidemote yung circulation sa feeds, no? Pero kasi, in place pa rin yung policy ng Facebook. Pagdating sa mga fact-checks ng mga third parties, hindi ka pwede mag-fact check ng politician. Kasi nga, free speech. At pangalawa, dahil sa newsworthiness. Maraming umaasa na magbabago to kasi nakita nga natin yung nangyari sa US, di ba, nung sa kaka-insist nga ni Trump na siya inadaya at di ba, parang nanawagan na i-defend ang electoral process, ang ganyan. Right. Di ba, sumugod nga sa Capitol, Capitol building ang mga supporters niya at nagkaroon ng violence. At dahil doon na-suspend. So parang what will Facebook do? Even will it review its policy when it comes to yung elections? This is very important sa atin, sa Pilipinas, kasi alam natin, noong 2016, di ba kaya tayo nabansaggan na patient zero of the modern disinformation era. Kasi nakita natin na mahusay ang kampo ng kampo ng kandidatong Duterte. At the time, candidate Duterte had a very good strategy. Bago siyang playbook, pagkatawag natin. In-integrate niya ang social media sa kanyang campaign strategy. Kaya hindi natin sinasabi na nanalo siya dahil sa social media, pero alam natin na for the first time, no candidate had ever done that systematically and methodically as the camp of Duterte. And successfully. At naging playbook yan ng 2019. Right, ulit. Nakita natin halos lahat ng mga kandidato, lalo na sa level ng senators, no? Talagang social media talaga, may social media strategy nila. At sometimes kailangan natin tandaan, lagi kasi tayo nakatingin dun sa negative messaging so trolling. Ang strength ng campaign nila ay negative messaging for opponents pero positive messaging for their own candidates. Right. So yung positive at negative propaganda. Final question, Yvonne, knowing yung results nitong study, what should media agencies do about it? Also my question, should they actively boost their brands to hopefully to get high trust scores in this survey? And how should they do it? Number one, I think they really should have their ears to the ground. Dapat alam niyo talaga kung ano yung news consumption pattern kasi yung iba sa atin napag-iiwanan ng panahon na. No? So, kailangan ma-realize nila na kagaya nito, na ibang-iba ang news consumption pattern, no? Ang pagkukonsumo natin ng balita. Pangalawa, napakalaga, hindi naman ang ibig sabihin ay magsakripisyo ng kalidad, the quality of reporting. We still need good reporting.
in-depth reporting, explanatory reporting, fact-checking, investigative reporting, accurate reporting. Pero kailangan i-diversify na talaga nila yung platforms nila. Right. So, kasi yung iba feeling na, basta nasa Facebook ako, okay na. But they're not even doing a good job sa Facebook. Hindi nga nila ginagamit yung mga innovations, mga tools, mga techniques to win their audience. We're not saying na bumili ka ng sponsored content. We're saying that you should know how to do the marketing there. Diba? Yung so that's very important na, kasi sa Pinas, hindi lang Facebook, nakita natin, di ba? Sabi, nagulat ako Aba, 6% pala ng mga TikTok users kumukuha ng balita sa TikTok, di ba? Parang last year, zero halos yan Halos zero yan. Right, Ngayon, 6%. Ano pa lalo ngayong election year? Dadami yan. So, wala pa tayong, except for, I think, very few, like nakita ko sa ABS-CBN, si Jackie ba dapat pinapanood ko sa TikTok Pero 'di ba sa ibang bansa like Washington Post, 'di ba? Ang galing ng TikTok na nila journalists doon So these are innovations that we should seize in order to push to push good journalism. It's really understanding the platform. Kasi alam nyo, isa rin kailangan tanggapin natin bilang mga journalists at media houses Ang mga Pinoy ayaw magbayad sa balita. Kailangan libre. Oo. So, kailangan iba rin yung business model mo. Saan mo hahanapin kung sa social media, medyo, di ba, ang hirap mag-raise ng revenues. Di ba, naalala ko, sabi ni Jing Reyes, di ba, sa ABS-CBN, nag-pivot sila to digital, right? Sabi niya, yung revenues ng digital, they're so small that they cannot afford to continue their current affairs program. Di ba kayo wala silang ganun kasi expensive So I think it also falls to the other media houses, yung mga legacy media who are skilled in that to step up. Di ba? To step up and produce these quality products and services. Right. Kasi saka tingin ko ngayon nagmamigrate ng ang mga Pilipino from Facebook to other platforms, like TikTok and Twitter and YouTube. Ang interesting pala, sorry sabi natin matatapos na tayo, nagdadagdag Okay lang. Okay lang, gumaganda usapan Kasi itong huling survey, syempre marami pa rin na sa Facebook for news. Pero ang isang growth ay, Twitter of course, given na yan talagang doon hinahanap. Ang isang growth area, YouTube. YouTube talaga. Tapos like I said, TikTok nga tumaas. Pero YouTube, ang Facebook flat no increase pagdating sa source of news. Pero ang YouTube, siya. Would you say resurgence yan sa YouTube? Kasi there was a time na hindi ganon sa YouTube. Pero ngayon, angat na angat siya. Alam mo, some of our newsrooms underutilize YouTube, no? So parang it made me think, ano kaya nangyari? It could be, I have no figures to show that, it could be kasi ABS-CBN. Yeah, I was about to say it. Investing in YouTube. Diba? Yeah. They've been growing their market in YouTube, not just for entertainment where they're number one na, diba? Meron pa silang award, diba? By YouTube. Right. But even their news, lumataas. At pati yung probinsyano, Manny, diba? Talagang record-breaking sila. Yeah, I think yung YouTube is still the place to watch videos, no? Example, yung mga music videos na mga nilolaunch sa mga K-pop groups, dyan pa rin yun So, hindi sa TikTok doon. Maraming tao talaga sa YouTube. Tsaka, the app has improved vastly. Tsaka ang number one YouTuber, si Rapi Tulfo. Sa Pilipinas. Ang laki ng niya, following. Oo. At saka di ba, Yvonne, humahabol din ang GMA at News 5 sa pag-upload ng kanilang mga news content after ABS-CBN migrated. Even after increasing their content sa YouTube. Yes, but not the newspapers and the radio stations. Kailangan we should have more of them in those platforms din. Kaya that's why I said they should really have their ear to the ground and find out what's happening. Kasi if they know, dapat nag-build na sila ng kanilang presence doon. And it's so important to be on these platforms kasi ang YouTube, di ba, alam natin, ang daming fake news din doon. Right, di ba? Ay, nako, si Marcos.
Yung mga nagpapanggap. Yung historical revisionism, grabe sa YouTube. Oo. Mga historians. Tapos yun, yung mga hit piece against the Aquinos, the Coangos, kita natin yan. Karamihan pa naman, di ba? I think maraming studies na nagsabi nito na kaya nga ina-advise na think before you click, pero yung iba naman, if it's in the internet or social media, it must be true. Kaya hook, line, and sinker, tinatanggap na lang kagad yung napapanood nila. Pero yung mga yung vlogging, di ba, mga vloggers natin, yun. Dapat talaga kailangan, aside from Rafi Tulfo, dapat magkaroon na tayo talagang journalist na who would establish, di ba, following as a vlogger. I think that might help as a credible journalist para... Pero bang isang area tayo hindi napag-usapan, Ibon, yung instant messaging apps. Gaano kalaki ang tinaas sa Pilipinas ng instant messaging apps? Like WhatsApp? No, not WhatsApp. Ano tayo? Viber? Viber tayo? Hindi, Facebook Messenger tayo. Messenger pa rin tayo. Kasi libre. Kagaya nga na sinabi ni Ibon, mahilig tayo sa libre. Ang pagka may free Facebook ka, libre rin ang Messenger Naiiba nga tayo sa lalo na sa Katimugang Asya. Ang WhatsApp sa kanila ay grabe, di ba? Widespread. Doon yung Facebook. Sa atin, Facebook Messenger pa rin tayo. Although, nakikita natin, may slight increase naman sa, this is not sa, not in the Reuters study, but sa We Are Social. Diba, medyo umangat nung pandemya yung Telegram at yung Viber. So, may potential din yan. Lalo na sa Viber, di ba, nakita natin yung galing ng paggamit ng mga Viber groups, di ba? Right. Creation of Viber groups to push information, di ba? So, dapat siguro yan din isang underexplored na area na dapat news should also be pushing. Although ABS-CBN and sino pa bang nandyan? GMA, may mga Viber din sila na news group. So, I get my information also from Viber, from sa mga news sources there. Mga, di ba, mga press corps nandyan na sa Viber. Viber group, chat group. Chat group Ayaw ng Messenger Kaya nagtaka ako bakit tayo sa Messenger gusto sa Viber? Siguro dahil nga cellphone number ang gamit. Hindi di ba? Hindi pangalan ng account ang tinatype in number lang. Correct. Cellphone number. So, nag-overtime na tayo pero I think pwede pa nating i-extend to Yvonne for more topics Pwede ka na imbitahan uli para mapag-usapan pa yung kaso kailangan natin maghapunan kasi. At bakit tayo? Naririnig ko na yung mga tiyan nyo. Kumukulo na. At baka mawarningan tayo ng mga platforms natin na i-uploadan na sobra na tayong haba. Well, we can always invite you naman anytime Yvonne to talk about the future of journalism, lalo na yung mga important studies on journalism, not only here in the Philippines, but also around the world. Thank you for joining us inside the press room. Salamat, Ibon. Of the University of the Philippines. Thank you, Pet. Thank you. Mania, thank you, Mel. Thank you, Manny. Thank you, Ipe. Thank you. Hanggang sa muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa loob ng press room at aasahan po namin ang inyong patuloy na suporta sa aming mga programa. Hanggang sa muli po, ako po si Romel Lopez, kasama si Ipe Salvosa at si Manny Mogato inside the press room. Ingat po tayong lahat. Thank you and God bless.